King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 401. Sinaunang higanteng alakdan. Kahit na ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpalit ng mga may-ari, mayroon pa rin itong katangian ng panghuhula. Naniwala si Yeonyo nang walang pag-aalinlangan. Mula nang makilala niya ito, naging mabuti na ang kanyang kapalaran. Maging ang kanya na ito ay itinuro ng munting pas ang magnanakaw. Sa kanyang puso ang munting pas ang magnanakaw ay ang kanyang maswerteng pusa. Walang ekspresyong sinundan ni Zhao Fang ang dalawa. Ayon sa dinaanan ng maliit na pas ang magnanakaw ay isang kapatagan ang lumitaw mula sa harapan at ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay mas aktibo. Ang anumang damo sa malapit ay isa o dalawang tao ang taas. Boom! Pang pang bam! Mula sa kapatagan ay nagmula ang mga dagandong ng mga hayop at mabibigat na yapak. Nakita na ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang ilang makapangyarihang malalaking hayop at kung mag-isa lang siya rito ay tiyak na otres siya. Kailangang malaman ng isang tao ang ilang mga hayop sa labas sa Purple Saint Ruins na may kukumpara sa True Lord rank, at ito ang misteryosong kanyan. Gayunpaman, ang Yeonyo na makapangyarihang True Lord na ito ay nagbubukas ng landas, hindi kailangang mag-alala ni Zhao Fang. Sa pagpasok nila ng 100 yarda sa kapatagan, lumitaw ang napakalaking kayeg ng ilang yarda na metal na toro na may mga spike sa likod. Matigas ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga yapak ay nagpang-inag sa lupa. Ironback Raging Bull, isang halimaw na may malabong sinaunang linya ng dugo. Malakas ngunit madaling magalit at kadalasang kayang durugan ang ilang halimaw na may parehong antas hanggang mamatay. Kapag nagalit ito, maa-activate ang bloodline nito, at damable ang battle power nito. Nakilala ni Zhao Fang ang halimaw na ito. Ang Ironback Raging Bulls ay wala na sa Azure Flower Continent at narinig lamang sa mga sinaunang talaan at hindi malinis na mga bloodline. Ang pinakamahina sa pangkat na ito ng Ironback Raging Bulls ay nasa True Human rank at marami ang nasa True Mystic rank. Ang pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban ay malapit sa True Lord rank at siya ang hari ng sangkawan. Ang pagpasok ni Zhao Fang at ng kumpanya sa kanilang teritoryo ay agad na naging sanhi ng pag-atake nila. Ang Ironback Raging Bulls ay may maapoy na ugali at sinaunang linya ng dugo. Kahit na dumating ang isang True Lord rank, magkakaroon sila ng lakas ng loob na lumaban. Boom! Daan-daang Ironback Raging Bulls ang naging sanhi ng pagyanig ng lupa habang sinusugod nila si Zhao Fang at ang kanyang kasama. Ngumiti si Yeonyo at iwinagayway ang kanyang kamay habang kumikislap ang isang linya ng malamig na layunin. Mula sa ibabaw ay tila malambot at mahinahon ang pag-atake ni Yeonyo, na parang walang gaanong kapangyarihan. Gayunpaman, nagsikip ang mga balintataw ni Zhao Fang nang lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mukha. Noon sa Sacred True Dragon Gathering ang laban ni Yu Tianhao at Xin Wuang ay tila simple ngunit ang kanilang kontrol ay umabot na sa limitasyon. Ang bawat aksyon ay naglalaman ng layunin na nagpapahintulot sa kanila na pumatay ng iba na kapareho ng antas tulad ng mga langgam. Ang sitwasyong ito ay lumitaw din kay Yeonyo, ngunit mas perpekto. Bam bam bam. Kung saan dumaan ang linya ng pilak, ang mga katawan ng Ironback Raging Bulls ay biglang nagyelo. Sa susunod na sandali, 12 ng mga Ironback Raging Bulls ang bumulwak ng mga bukal ng dugo habang sila ay bumagsak na patay at kinulayan ng pula ang lupa. Maaaring walang makita ang iba, ngunit malinaw na nakikita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang malabong pilak na linya na dumiretso sa balat ng mga toro at sa kanilang mga organo. Nangangahulugan ito na ang bawat toro ay tinusok ng hindi mabilang na mga butas. Gaano man kalakas ang kanilang depensa, ang kanilang mga organo ay tinusok pa rin ng hindi mabilang na mga tuldok at iniwan silang walang buhay. Ang casual na galaw ni Yeonyo ay agad na pumatay ng 12 ng mga toro at tiyak na hindi magkakaroon ng ganitong kakayahan si Zhao Fang dahil malakas ang depensa ng mga toro na ito at kaya niyang isa-isa ang palad o sumulyap sa bawat isa, ngunit ang pumatay ng 12 ng sabay-sabay ay isang bagay kahit na ang True Lord rank. Mahihirapan. Ang pagpatay ni Yeonyo sa malaking halaga ng Ironback Raging Bulls ay nagalit at natakot sa natitirang sangkawan. Ang mga mata ng mga toro na ito na may pula sa galit habang ang isang madilim na pulang ilaw ay nagsimulang lumitaw sa kanilang mga katawan at ang kanilang mga kapangyarihan sa labanan ay tumaas.
Ang lakas ng labanan ng mga toro na ito ay nadobal. Nakaramdam si Zhao Feng ng malaking presyon at tumigas ang kanyang dugo. Matapos magalit, ang mga toro na ito ay tiyak na nagawang salakayin ang mga nasa True Lord rank. Ang Ironback Raging Bull King ay 10 yarda ang lapad at 6 hanggang 7 yarda ang taas. Sa isang dagandong ay nagpatawag ito ng bug zone ng magulong hangin at ang lakas ng labanan nito ay maihahambing sa True Lord rank. Kung si Zhao Feng ay tiyak na magtatago siya hanggat maaari. Ngumiti si Ye Yanyo at lumutang sa likod ng Ironback Raging Bull King. Woo! Isang ripple ng liwanag ng buwan ang pumaligid sa katawan ni Ye Yanyo, na nagmistulang Diyosa habang pilit niyang pinababa ang Ironback Raging Bull. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tuwang-tuwang iwinagayway ang Mystic Snake Blood Whip nito at hinigop ang asensya ng dugo ng Ironback Raging Bull King. Kaya ganyan yan. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ang lakas na ipinakita ng Ironback Raging Bull King kapag ito ay nagalit ay ang unang yugto ng True Lord rank at madali itong mapapatay ni Ye Yanyo. Gayunpaman, ang Mystic Snake Blood Whip ng maliit na magnanakaw na pusa ay maaaring tumaas ang lakas pagkatapos na masipsip ang asensya ng dugo at ito ay lumampas na sa normal na mga sandata na nasa mid-tier spiritual grade, bahagyang nasa ibaba lamang ng luho-hawbaw ni Zhao Feng. Shua! Hinawakan ni Zhao Feng ang itim na lotus at ipinatawag ang 2 berdeng tansong bangkay ng aswang upang kainin ang laman ng Ironback Raging Bull. Sa puntong ito, ang 2 berdeng bronze na bangkay ng aswang ay maihahambing sa pinakamataas na True Mystic rank at ang pagkain ng laman na naglalaman ng malabong sinaunang bloodline ay kapaki-pakinabang para sa kanila. Sinulyapan lang ito ni Ye Yanyo ngunit hindi ito umimik. Ang mga Ironback Raging Bull na ito o ang berdeng tansong bangkay ni Zhao Feng ay mga langgam lamang sa kanyang mga mata na maaaring sirain sa isang daliri. Ilang sandali pa, mawala ng Ironback Raging Bull ang lahat ng asensya ng dugo nito at namatay, na nag-iwan ng daan-daang bangkay. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay mayabang na ibinuga ang dibdib pagkatapos ng kasiya siyang pagkain at naging dahilan ng paggigiik ni Ye Yanyo. Si Zhao Feng ay nanatiling walang ekspresyon at kukuha ng ilang kayamanan sa daan. Nasa unahan si Ye Yanyo na pinapatay ang mas malalakas na hayop at sumunod lang si Zhao Feng sa likod na umani ng mga gantimpala. Ang mga katawan na ito ay nagkakahalaga ng isang buong lungsod sa Azure Flower Continent at ang mga kamay ni Zhao Feng ay sumakit sa pagpulot ng mga bagay at sinisi na ang kanyang interspatial ring ay hindi sapat na malaki. Si Ye Yanyo ay tila napaka-casual at pipili lamang ng mga mahahalagang materyales. Malinaw na mayaman siya at may mga mapagkukunan na 12-12 beses na mas mahusay kaysa sa 10 Great Clans. Hanggang ngayon, mula sa lugar sa unahan ay may umuungol na nanginginig ang mga kaluluwa at ang buong bundok at ulap ay napuno ng nakakatakot na aura. Umikot ang dugo ni Zhao Feng, at ang kanyang True Spirit Chi ay napigilan ng may naramdaman ang kanyang bloodline. Ang aura ng isang sinaunang bloodline na higit sa 10 beses na mas dalisay kaysa sa Ironback Raging Bull. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang napakalakas na bloodline na aura pagkatapos pumasok sa Purple Saint Ruins. Sa kailaliman ng mga kapatagan sa harap ng isang malaking kuweba ay may higit sa 12 ng mga figure na nakikipaglaban sa isang malaking itim na alakdan. Ding-ding. Ang malaking itim na alakdan ay may mahinang metal na kinang at ang mga pag-atake ay gumawa lamang ng mga spark. Ang ilan sa mga pag-atake mula sa pinakamataas na True Mystic ranks ay hindi man lang nakapag-iwan ng malinaw na marka dito. Ang higit sa 12 ng mga figure na naruroon ay nagpapanatili ng isang distansya dito at napakamaingat. Mayroon ng 4 hanggang 5 bangkay sa lupa mula sa Blackcliff Palace at Moon Demon Palace. Mag-ingat ang lahat. Ang lason mula sa Scorpion na ito ay maaaring pumatay sa lahat ng nasa ilalim ng Origin Core Realm at sino mang matamaan nito ay mamamatay kaya panatilihin ang iyong distansya. Ang matangos ng ilong kay Chigwei ay nag-utos sa mga henyo ng Blackcliff Palace na makipaglaban sa alakdan. Bukod kay Chigwei, naroon din ang mga kabataang nakasuot ng dugo mula sa Moon Demon Palace at kahit na ang dalawang pinagsama ay hindi nagawang sugpuin ang sinaunang alakdan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay may malaking bilang ng mga bangkay, kalansay at iba pang bagay na nababanat sa lason, malamang na walang makakalaban sa alakdan sa malapitang labanan.
Shua. Sa sandaling ito, dumating sina Ye Yanyo at Zhao Fang, at nakita nila ang sitwasyong ito. Napakataas ng bloodline ng sinaunang higanteng alakdan na ito at kahit na ang dalawang True Lord ranks at ang maraming henyo na ito ay hindi makayanan. Si Zhao Fang ay maingat. Kahit ang normal na True Lord ranks ay hindi nang ahas na harapin ang alakdan. Kung si Zhao Fang ay magtataas ng karagdagang buhay ay walang magagawa. Kinokontrol ni Chigwei ang isang silver-lined na True Lord rank skeleton at 4 hanggang 5 iba pa malapit sa True Lord rank na pumipigil sa sinaunang higanteng scorpion. Dahil patay na sila, hindi na sila natakot sa lason ng alakdan. Inihayag ni Ye Yanyo ang isang mataimtim na tingin. Ang bloodline ng scorpion na ito ay napakabihirang at mas mahusay kaysa sa mga henyo sa Purple Saint Ruins. Higit pa rito, mayroon itong ilang mga alalahanin at hindi ginamit ang lahat ng kapangyarihan nito. Nang marinig ito, sumang-ayon si Zhao Fang. Ang bloodline ng Scorpion na ito ay napakalakas at maging ang bloodline ni Zhao Fang ay pinilit. Ito ay dahil ang bloodline nito ay sobrang dalisay at hindi isang Iron Black Raging Bull na may mahinang bloodline na maihahambing. Kung ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay pinagsama ay mahihirapang alisin ito, bakit nila ito pinaglalaban? Naguguluhan si Zhao Fang. Ano ang mga pakinabang nito para sa dalawang sekta? Pagkatapos ay siniyasat niya ang sitwasyon at hindi nagtagal ay naunawaan niya. Sa likod ng alakdan ay isang malaking kuwebo kung saan nagmula ang isang aura. Sinubukan ng True Lords of the Blackcliff Palace at Moon Demon Palace na gambalain ang alakdan palayo ngunit nauwi sa pagkabigo. Ang sinaunang malaking alakdan na ito ay nagbantay sa pasukan at hindi gumagalaw. Hindi nahuhulog ang bastos na ito. Si Chigwei at ang nababalot na ng dugo. Ang pang-akit ng True Lord ay nauwi sa kabiguan. Dahil kailangan nitong bantayan ang pasukan, hindi magagamit ng sinaunang malaking scorpion ang lahat ng kapangyarihan nito kung hindi ay hindi gaanong kaunti ang mga casualty ng Blackcliff Palace at Moon Demon Palaces. Malinaw na nakita rin ito ni Ye Yanyo at ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay lumingon sa kuweba sa likod ng alakdan. Talagang may mahalagang bagay sa kuweba na nangangailangan ng proteksyon ng alakdan. Maaaring ito ay isang kayamanan na kahit na ang isang napakatalino na sinaunang higanteng alakdan ay nagbabantay dito hanggang sa kamatayan nito. King of Gods, Kabanata 402. Ang plano ng munting magnanakaw na pusa. Sina Ye Yanyo at Zhao Fang ay parehong nanood at hindi nakialam. Alam ni Zhao Fang na hindi siya sapat para baguhin ang takbo at gusto lang ni Ye Yanyo na panoorin ang magkabilang panig na nasugatan at pinapanood ng nakangiti. Ang dalawang puwersang lumalaban sa sinaunang malaking alakdan ay hindi mga retard at tumingin kay Ye Yanyo ng may pag-iingat. May pagbabago sa plano, nandito si Ye Yanyo. Ang matangos ng ilong na si Chigwei ay biglang iwinagayway ang kanyang kamay at hinayaang magpahinga sa gilid ng Blackcliff Palace. Nagpalitan ng tingin si Chigwei at ang True Lord na nakasuot ng dugo mula sa Moon Demon Palace at pagkatapos ay umatras ang magkabilang panig. Dahil hindi nila maibaba ang alakdan sa loob ng maikling panahon at mapoprotektahan lamang ng huli ang kuweba, hindi na nila ito kailangang tapusin kaagad. Nang makita ni Chigwei si Zhao Fang, nanliit ang kanyang mapuputing mata. Kahit na hindi niya personal na nakikita si Zhao Fang, pamilyar na pamilyar siya sa kanyang aura. Kung hindi dahil kay Ye Yanyo, malamang na napatay ng mga tao mula sa Blackcliff Palace si Zhao Fang. Hanggat kasama ko si Ye Yanyo walang sino man sa Purple Saint Ruins ang malamang na aatake sa akin. Alam na alam ito ni Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng paglilinang, naabot na ni Ye Yanyo ang mga huling yugto ng True Lord rank at nalampasan ang Chigwei at ang isa pang True Lord. Higit pa rito, si Ye Yanyo ay nagmula sa pinakamakapangyarihang Pure Moon Spiritual Sect at nireranggo sa top 3 sa 10 True Lords. Kung magsasama-sama lamang si Chigwei at ang mga kabataang nakasuot ng dugo ay makakalaban nila si Ye Yanyo. Nang hindi nakikita, si Ye Yanyo ay naging isa sa pinakadakilang tagapagtanggol ni Zhao Fang. Kung mag-isa lang siya, mahihirapan siyang mabuhay sa Purple Saint Ruins at 10 beses na mas mahirap ipaglaban ang mga mana. Shua. Hinarap ni Chigwei at nang binata ang dugo kay Ye Yanyo at nagsimulang mag-usap ang tatlo. Ye Yanyo, dumating ka sa tamang oras, makipagtulungan sa amin at patayin ang alakdan na ito o tulungan itong magambala.
Iminungkahi ni Chigwei. Tumanggo ang binata na nakasuot ng dugo. Ang dalawa sa kanila ay hindi ang sinaunang malaking alakdan Pasporo at kahit na maaari nilang patayin ito, alam kung ilan ang mamamatay. Ngayong dumating na si Yeonyo, mas mabuting tumulong siya sa halip na panoorin lamang ang magkabilang panig na nawawalan ng casualty. Una, maaari nilang bawasan ang kanilang mga pagkatalo at magkaroon ng mas malaking pagkakataon na matalo ang alakdan. Pangalawa, nag-iisa si Yeonyo at ang halaga ng mga reward na makukuha niya ay mas mababa kaysa sa kanila pagkatapos nilang makapasok sa kuweba. Sa makatuwid, si Chigwei at ang iba pang mungkahi ng True Lord ay matalino. Tumayo si Yeonyo at hindi nagsalita. Nang makita ito, mabilis na idinagdag ng binatilyong nakasuot ng dugo. Goddess Ye, kakapasok lang ng mga multo ni Brother Chi at may tambak na mga kayamanan doon. Ang dahilan kung bakit hinaharangan ng sinaunang malaking alakdan ang kuweba ay dahil mayroong mag-asawang purong batang dugong sinaunang alakdan. Naniniwala ako na may isip din ito ni Goddess Ye. Oh, purong dugong mga batang sinaunang alakdan. Nagpakita ng interes si Yeonyo. Nakita ng lahat kung gaano kalakas ang sinaunang malaking scorpion at hindi na kailangang matakot sa 4 o 5 True Lord ranks ng sabay-sabay. Ang bloodline ng scorpion ay napakalakas, at ang lason nito ay maaaring pumatay sa True Lord ranks. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga bangkay ng multo ng Blackcliff Palace ay perpektong nalabanan ang lason na ito, kung gayon kahit na dumating ang isa pang 2 True Lord ranks ay hindi ito magbabago. Ang mga sinaunang hayop na may pambihirang bloodline ay lubhang mahalaga sa labas ng mundo at nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa mga normal na mature na hayop. Ang mga batang hayop ay mas madaling tanggapin bilang mga espiritual na alagang hayop at ang kanilang katapatan ay magiging napakataas. Kung ibibigay nila ito sa sekta, maaari itong maging isang tagapagtanggol na espiritual na hayop ng sekta kapag lumakas ito. Sa personal, maaari itong lumaki kasama ang may-ari nito at maging isang mahusay na katulong. Ang alakdan na ito ay perpekto para sa opensa at depensa, ang lason nito ay kritikal din. Nalaman ni Zhao Feng na ang mga kakayahan ng sinaunang higanteng alakdan na ito ay halos perpekto, at hindi niya maiwasang ikumpara ito sa maliit na pasang magnanakaw. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa labanan at pinsala, ang maliit na pasang magnanakaw ay malayo sa likod at maaari lamang maging isang manghuhula. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay nahulog sa mga mata ni Yeonyo at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng kuweba ay lubhang kakaiba at ang bantayan ng isang sinaunang alakdan pati na rin ang pagsisikap mo ng husto ay nangangahulugan na hindi lang dapat ang mga batang alakdan sa loob, tama ba? Malamig na sumabad si Zhao Feng. Si Chigwei at ang mga True Lord na nakasuot ng dugo ay parehong huminto at tumingin sa asol na buhok na kabataan. Si Zhao Feng ay palaging nakatayo sa likod ni Yeonyo at hindi nila alam ang kanyang sitwasyon. Ngunit kung maglakas-loob siyang hamarang at hindi nagsalita si Yeonyo, marahil ay kabilang na siya sa panig ng Pure Moon Spiritual Sect. Sa lakas ng bloodline ng brat na ito, maaari siyang magamit ng husto para kay Yeonyo. Si Chigwei at ang kumpanya ay naging mas maingat kay Zhao Feng. Natugunan na ng Blackcliff Palace ang mga pamamaraan ni Zhao Feng noon, ngunit hindi nila mahulaan ang relasyon ni Zhao Feng at Yeonyo ngayon. Masyadong tamad si Yeonyo na magsabi ng kahit ano na hindi nabigyan ng pagkakataon na talagang maunawaan niya ang lakas ni Zhao Feng. Ubo-ubo, ganito. Mayroong talagang ilang mga kayamanan doon tulad ng Earth Yin Poison Mushroom, Blood Glass Fruit, Life Returning Grass at iba pa. Sabi ng binatilyong nakasuot ng dugo at naantig pa si Yeonyo. Ang anumang sinabi niya noon ay sapat na para mamula ang mga mata ng True Lord rank at mapansin ng mga nasa Origin Core Realm. Earth Yin Poison Mushroom. Dapat na lumaki sa isang lugar ng Extreme Yin at sa loob ng 10,000 taon plus. Ang kabute na ito ay isang perpektong material para sa mga bangkay ng multo at sa parehong oras ay isa sa mga mapagkukunan upang lumikha ng mga nakamamatay na lason. Blood Glass Fruit. Isang extinct na kayamanan na lubos na makapagpapalaki ng cultivation at nagkaroon ng dobleng epekto sa mga cultivator ng Dao of Blood at nilikha mula sa pagtitipon ng asensya ng dugong yin. Nang marinig ni Zhao Feng ang dalawang bagay na ito ay nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Maging ang ekspresyon ni Yeonyo ay nagbago.
Ang blood glass fruit na ito ay talagang isang sovereign tier treasure sa Azure Flower Continent. Kung ang Scarlet Moon Religion Patriarch ay hindi patay at sa halip ay malubhang nasugatan, isa o dalawa lang ang tutulong sa kanya na makabangon. Kung makakakuha ako ng isa ay maaabot ko ang True Lord rank kahit na hindi ako cultivator ng Dao of Blood. Bumilis ang puso ni Zhao Fang. Ang blood glass fruit na ito ay nagbigay kay Zhao Fang ng pagkakataong ibalik ang mga bagay-bagay. Kung ang isang blood glass fruit ay ibinigay sa isang late stage na True Mystic rank o peak stage na True Mystic rank, maaaring masayang ang enerhiya nito. Gayunpaman, si Zhao Fang ay may mental energy level na True Lord rank at kayang sumipsip ng halos lahat ng enerhiya nito. Kung kumain siya ng isa at mag-iisa sa loob ng 10 araw o kalahating buwan na masira ang True Lord rank ay tiyak. Isinasantabi ang True Spirit Realm, ang Blood Glass Fruit ay naging kapaki-pakinabang para sa mga nasa Origin Core Realm. Sa kasamaang palad, ang kayamanan na ito ay wala na ngayon sa Azure Flower Continent. Ang iba pang Earth Yin Poison Mushrooms at Life Returning Grass ay nasa parehong tier din sa Blood Grass Fruit. Life Returning Grass. Biglang may naisip si Zhao Fang. Life Returning Grass. Isang kayamanan na nilikha ng langit at lupa. Hanggat mayroon kang isang maliit na bahagi ng buhay maaari nitong pagalingin ang iyong mga pinsala. Ang Elixir of Life mula rito ay maaari ding magpagaling ng mga pinsala at magpahaba ng buhay. Biglang may lumitaw na boses sa isip ni Zhao Fang. Kung gusto mo talagang gantihan ako, abutin ang pinakamataas na 20 sa Sacred True Dragon Gathering at kung makakakuha ka ng ilang Elixir of Life, Life Restoring Pills o mga katulad na bagay sa buhay, ako, lubos akong magpapasalamat. Bumalik sa pangunahing punong himpilan ng Iron Blood Religion, sinabi ito ng makapal na kilay na elder na inirekomenda ni Timo kay Zhao Fang. Dahil doon ay nagawang tumapak ni Zhao Fang sa Dao of the Soul at nadagdagan ang kanyang kakayahan sa mata. Ang Elixir of Life na binanggit ng misteryosong elder ay maaaring gawin mula sa Life Returning Grass at ang Life Returning Grass ay mas mahalaga kaysa sa Elixir of Life. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni na Zhao Fang at Ye Yanyo kung bakit hinaranggan ng sinaunang alakdan ang kuweba. Ito ay hindi lamang pagprotekta sa kanyang anak, ito ay nagbabantay din ng mga kayamanan. Papatayin natin ang alakdan na ito nang magkasama pagkatapos ay hatiin ang mga gantimpala sa loob depende sa ating kakayahan. Si Chigwei at ang kumpanya ay walang itinatago. Kung walang sapat na benepisyo, hindi nila magagamit si Ye Yanyo. Naisip na ni Zhao Fang na ang Blood Glass Fruit at iba pang mga kayamanan ay hindi lamang ang nasa loob. Sa pag-iisip hanggang dito ay napuno ng pananabik ang kanyang puso. Pagkatapos, ang tatlong True Lord rank ay nakipagtulungan at inatake ang sinaunang alakdan. Ang Pure Moon Spiritual Sect, Moon Demon Palace, Blackcliff Palace ay nagsama-sama ng isang beses. Shua. Sa pagkakataong ito ay ipinatawag ni Chigwei ang dalawang True Lord rank Ghost Corpses at mayroong isang Blood Silver Ghost Corpse sa halip na ang Silver Striped Skeleton kaysa dati. Ang dalawang ito ay 2 hanggang 3 yarda ang taas at may dim aura. Hindi sila natakot sa lason ng higanteng alakdan at hinaranggan nila ito. Ang Chigwei na ito ay may 2 True Lord rank Ghost Corpses. Nagulat at nainggit si Zhao Fang. Ginampanan nila ang isang mahalagang papel sa kung maaari nilang patayin ang alakdan. Isang brutal na Blood Moon Blade na may magulong aura ang lumitaw sa dugong nakasuot ng True Lord mula sa kamay ng Moon Demon Palaces. Pinutol niya ang talam at ang hangin ay napuno ng isang Blood Moon na patuloy na nagwawasak sa alakdan. Ang lakas ni Ye Yanyo ay mas malakas pa kaysa kay Chigwei at ang dugong nakasuot ng True Lord. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang linya ng pilak ang umaagos at bumuo ng isang transparent water silver sword. Nang siya ay sumalakay maging ang mata ng sinaunang alakdan ay napuno ng pag-iingat. Nag-iingat din si Chigwei at ang mga kabataang nakasuot ng dugo habang nakatingin sa isa't isa. Ang Ye Yanyo na ito ay nagsanay ng Moonflower Spiritual Sword Technique sa napakataas na antas. Ang isang espada mula sa kanya ay malamang na makalas sa aking True Lord rank skeleton sa 2. Natigilan si Chigwei. Malamang walang makakaparehan niya sa ilalim ng Origin Core Realm. Huminga ng malalim ang binatilyo na binata. Sa 3 panig,
Ang Moon Palace at Blackcliff Palace ay gumamit ng higit sa 100 tao samantalang si Yeonyo lamang ang umatake mula sa Pure Moon Spiritual Sect, ngunit sapat na iyon upang mabigla ang iba pang dalawang panig. Mukhang ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malamang sa antas ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang opinyon tungkol kay Yeonyo. Sa parehong punto ng oras, ang mga mata ng maliit na pas ang magnanakaw sa sulok ay kumislap sa pagiging tuso habang nakikipagpalitan ito ng tingin kay Zhao Fang. Tiningnan ito ni Zhao Fang ng malalim. Magnanakaw na pusa, o magnanakaw na pusa. Kahit na ang iyong plano ay matalino ngunit ito ay lubhang mapanganib. Kahit na si Yeonyo at ang Pure Moon Spiritual Sect sa likod niya ay hindi lang nakakatakot. King of Gods, Kabanata 403. Pagpapakain sa mga bangkay. Ang Purple Saint Ruins ay kontrolado ng 3 sekta at hindi ito makuha ng ibang puwersa. Ang mga henyo na pumasok dito ay lahat ay kabilang sa kani-kanilang partido at may kanya-kanyang inheritance token. Isang panlabas na henyo na hindi kabilang sa alinman sa 3 ang pumasok sa ruins na ito at kailangang makipagkompetensya sa isang napakalaking grupo ng iba pang mga henyo ng mag-isa. Gayunpaman, sa pagkakanulo ng maliit na magnanakaw na pusa, nalutas ang mga problemang ito. Bagamat si Zhao Fang ay nahuli ni Yeonyo, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tagalabas ay nalutas na. Hindi bababa sa hindi niya sinusubukang mahuli ng lahat ngayon at si Zhao Fang ay tila pumasok sa pinakamalakas na panig ng Pure Moon Spiritual Sect, at ang mga kaaway ay walang magawa. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang ika-4 na tao para panoorin ang labanan ng 3 sekta at umani ng mga gantimpala sa kritikal na sandali. Ito ang pangkalahatang direksyon ng plano at katalinuhan at katapangan ang mahalagang punto. Ang planong ito ay sinimulan ng munting pas ang magnanakaw. Sinadya nitong akitin si Yeonyo kay Zhao Fang at bagamat mukhang mapanganib ito, sa totoo lang pinrotektahan nito si Zhao Fang. Alam ni Zhao Fang at ng maliit na pas ang magnanakaw kung ano ang nasa puso ng isa't isa at ginawa nila ang palabas na ito. Siyempre, napakataas ng panganib sa planong ito. Kapag nalaman nila na si Zhao Fang ay papasok sa isang desperado na estado na hindi kailanman ginawa noon, kahit papaano wala siyang pagkakataong lumaban kay Yeonyo. Kung mas malaki ang mga gantimpala, mas malaki ang panganib. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang pagkatapos ay bumalik sa kanyang walang emosyong estado. Ang bawat hakbang ay kritikal. Ang isang maling hakbang ay maaaring magresulta sa ganap na pagkabigo. Gayunpaman, mas kalmado si Zhao Fang sa sandaling ito kahit na tila kumukulo ang kanyang dugo sa excitement at adrenaline. Sa pagkakataong ito, ang kombinasyon ng 3 True Lords at mga elite ng True Mystic rank ay nakipaglaban sa isang matinding labanan laban sa sinaunang higanteng alakdan. Ang depensa ng sinaunang higanteng Scorpion ay napakalakas at maging ang True Lord ranks ay nahirapan na masira ito. Ang lason nito ay papatay din sa mga nasa True Lord rank. Sa kabutihang palad si Chigwei mula sa Blackcliff Palace ay mayroong 2 True Lord rank Ghost Corpses na maaaring gumawa ng malapitang labanan. Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay iwinagayway ang kanyang blade ng Blood Moon at ang malaking kulay ng dugo na buwan ay nagsimulang masira ang mga pinsala ng sinaunang alakdan. Hanggat may kaunting hiwa, papasok ang mga pag-atake ng True Lord na nakabalot sa dugo at madudurog pa ang loob ng katawan. Kung ito ay isang normal na True Lord rank, si Chigwei at ang Blood Robe True Lord rank na magkasama ay makakatapos sa isang iglap. Gayunpaman, ang katawan at puwersa ng buhay ng sinaunang higanteng Scorpion na ito ay napakalakas, at ang 2 True Lord rank Ghost Corpses ay makakagawa lamang ng kaunting pinsala. Ang pag-atake ng nakasuot ng dugo na True Lord ay hindi rin makalusot sa depensa ng Scorpion ng diretso at dahan-dahan lamang itong maaalis. Ang pangunahing manggagawa ay si Yeonyo. Kinokontrol ng kanyang Moonflower Spiritual Sword Technique ang Transparent Water Silver Sword at bawat pag-atake ay kumakatawan sa 10,000 beam ng isang espada. Sa tuwing umaatake si Yeonyo, maaari siyang mag-iwan ng sugat ng dugo sa Scorpion. Kung ito ay isa pang diskarte ng malalim na espada ng True Lord rank Yeonyo ay magagawa silang patayin sa isang galaw o 2 samantalang ang Scorpion ay nasugatan lamang ng 7 hanggang 8 espada. Ang sinaunang alakdan na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang pambihirang hayop na may purong bloodline.
Kahit na isang kalahating hakbang na eksperto sa Origin Core Realm ay hindi ito magagawang matalo ng husto. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na humanga habang nakatingin siya sa malayo. Nangangahulugan ito na ang mga kabataan sa loob ng kuweba ay magiging sobrang init ng kamay. Sa teorya, ang lakas ng labanan ng tatlong True Lord rank na ito na pinagsama sa grupo ng mga elite na True Mystic ranks ay maihahambing sa 7 o 8 True Lord ranks. Si Yeonyo lamang ay kapantay ng 3 hanggang 4 na normal na True Lord ranks at si Chigwei ay maihahambing sa hindi bababa sa 2 dahil mayroon siyang 2 True Lord rank Ghost Corpses. Ang setup na ito ay nagawang sugpuin lamang ang sinaunang alakdan at hindi ito tapusin. Ang sinaunang alakdan ay nagbabantay lamang sa kuweba ngunit kung hindi ito tatakbo, ang kahirapan ay tataas ng ilang beses. Malinaw na nakita ni Zhao Feng ang sitwasyon bilang isang labas. Siyempre, hindi siya maaaring manood lamang, kailangan din niyang tumulong. Beng! So! Isang magkasintahang palaso ng yelo at kidlat ang nagsalubong ng husto sa kabibi ng higanteng alakdan at nagdala ng bagzo ng malamig na hangin at kidlat. Ang kapangyarihang nasa loob ng mga araw na ito ng yelo at kidlat ay malapit sa normal na True Lord rank. Higit pa rito, sa tuwing tatama ang mga araw ng yelo at kidlat sa target ay sesabog sila at bagaman hindi nila pisikal na sasaktan ang Scorpion, maaari itong makapagpabagal sa kanila. Maraming mga henyo ang lumingon kay Zhao Feng nang may pagtataka. Ang pangmatagalang pag-atake ni Zhao Feng ay malakas at maaaring makapagpabagal sa higanteng Scorpion, napaka-epektibo para sa koponan. Ang pagbaba ng bilis ng higanteng alakdan ay lubos na nagpababa sa banta nito. Bagamat ang mga mula sa Black Cliff Palace ay kinasusuklaman si Zhao Feng, kailangan nilang aminin na ang tulong ng taong ito ay nasa ibaba lamang ng 3 True Lord rank. Maliit na bilang lamang ng mga pag-atake na hindi kasama ang mga mula sa 3 True Lord rank ang maaaring maging kapantay ni Zhao Feng at ang kanilang kahusayan ay hindi masyadong mataas dahil kailangan nilang mag-ingat sa counter-attack ng Scorpion samantalang si Zhao Feng ay wala na mula noong siya ay umatake mula sa isang mahabang hanay. Ang epekto ng pamamanhid at pagbaba ng bilis ay isang bagay na hindi magawa ng ibang mga henyo. Maging si Yeonyo ay tumango. Mula sa kasalukuyang pagpapakita ni Zhao Feng, maaari siyang maging isang inner disciple sa Pure Moon Spiritual Sect. Ang tanging bagay ay ang kanyang kasaysayan ay hindi alam. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang mga sugat ng higanteng alakdan, at pumasok sa mga organo nito ang nabubulok na dugo. Ang mga araw ng yelo at kidlat ni Zhao Feng ay nagpapataas ng bilis nito. Si Yeonyo ay napakatalino at unang sinubukang putulin ang buntot ng Scorpion at ang mga paa nito upang hindi ito balansehin. Sa huli ay hindi nakayanan ng Scorpion ang katalinuhan at pagtutulungan ng grupo at hamin na ang mga atake nito. Higit sa lahat, naputol ang buntot at binti nito, kaya hindi ito makatakbo kahit na gusto nito. Hindi na ito makakalaban ng mas matagal. Matatapos natin ito sa loob ng 1 oras. Tumaas ang layunin ng labanan ng bawat isa, at lumakas ang kanilang mga pag-atake. Boom! Sa wakas, nahulog sa lupa ang higanteng alakdan na kasing laki ng isang maliit na bundok. Bago ito mamatay, marahas itong umatake at pinunit ang 2 henyo ng Moon Demon Palace na ilang yarda ang layo. Ang isa pang henyo mula sa Black Cliff Palace ay nalusan nito at namatay sa loob ng ilang paghinga. Ang lahat ay nakadama ng swerte. Ang huling counter-attack mula sa Scorpion ay maaaring agad na pumatay sa True Lord rank. Ang pilak na guhit na kalansay ni Chigwei ay nahati sa kalahati ngunit sa kabutihang palad ito ay isang patay na bagay at kaya't mabawi gamit ang sapat na mga materyales. Nawala na sa paningin si Zhao Feng nang dumating ang higanteng Scorpion at nagtago sa pagitan ng isang bitek sa mga bundok. Nang mamatay ang higanteng alakdan, agad na sinugod ni Zhao Feng ang bangkay. Napatingin si Yeonyo kay Zhao Feng nang may pag-iisip. Ang huling counter-attack mula sa Scorpion ay tila nasa direksyon ni Zhao Feng. Habang nilalabanan nila ang yelo at mga pana ng kidlat ni Zhao Feng ay halatang ikinagalit ng alakdan ngunit sa kasamaang palad, siya ay napakalayo. Pagkatapos noon, nagsimulang talakayin ng 3 panig kung paano hatiin ang mga gantimpala ng sinaunang alakdan. Si Yeonyo ay hindi masyadong interesado sa katawan ng Scorpion bukod sa pinakamahalagang panloob na core at mga kuko.
Ang kanyang pangunahing pokus ay ang mga kabataan at ang mga kayamanan sa kuweba. Gayunpaman, naglabas na ng matalim na kutsilyo si Zhao Feng at tinaga ang sirang balat para kumuha ng itim na sako na kasing laki ng kamao. Ito ang sako ng lason ng sinaunang alakdan. Ito lang ang gusto ko. Inilagay ni Zhao Feng ang sako ng lason. Ang dahilan kung bakit siya nag-effort noon ay dahil dito. Si Ye Yanyo ay isang purong matuwid na diyosa at tiyak na hindi magiging interesado sa maruming sako ng lason na ito. Ito ang lason na sako ng sinaunang alakdan at ang halaga nito ay nasa ibaba lamang ng panloob na core ng alakdan. Ang mga mula sa Blackcliff Palace ay agad na hindi nasisiyahan. Sa katotohanan, ang sako ng lason ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga nasa Blackcliff Palace. Sinanay nila ang Tao of Corpses and Ghosts. Kapag ang mga bagay na lason ay idinagdag sa kanila, ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Walang alinlangan na ang sako ng lason ng sinaunang higanteng alakdan ay perpekto, ngunit ang bilis ni Zhao Feng ay masyadong mabilis. Ang kanyang God Spiritual Eye ay nakalak na sa posisyon ng poison sac at agad itong kinuha. Walang magawa ang Blackcliff Palace. Malaki ang naging papel ni Zhao Feng at Ye Yanyo sa pagpatay sa Scorpion at nakita ng lahat kung paano nagawang bawasan ni Zhao Feng ang mga nasawi. Hindi nagsalita si Ye Yanyo dahil hindi siya interesado sa poison sac. Higit pa rito, ayon sa deal bago ang anumang nakuha ni Zhao Feng ay sa kanya. Siya ay naglagay ng maraming pagsisikap at ang pagkuha ng lason na sako ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay kalahati na ngayon sa panig ng Pure Moon Spiritual Sect at mas mabuti kung ang sako ng lason ay nasa kanyang mga kamay kaysa sa Blackcliff Palace. Nang makita si Ye Yanyo ay hindi nag-react ang Blackcliff Palace at ang Moon Demon Palace ay hindi na makapag-delay pa. Ang katawan ng higanteng alakdan ay kasing laki ng isang maliit na bundok at bukod sa ilang mahahalagang bahagi, ang laman ay mahalaga din, kaya lamang ito ay napakalaki at hindi madaling maaga. Shua. Hinawakan ni Zhao Feng ang itim na lotus at tinawag ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang upang kainin ang laman ng purong bloodline na alakdan. Walang hiya na bastos. Ang dalawang berdeng bronze na bangkay ng multo ay orihinal na atin ngunit kinuha ng brat na ito at nang ahas siyang gamitin ito ng lantaran. Ang mga ekspresyon ng mga mula sa Blackcliff Palace ay hindi masyadong maganda at tumingin sila kay Zhao Feng na may mga ngiping nagngangalit at nagninangas na mga mata. Si Zhao Feng ay hindi natinag at ginawa ang lahat ng posible upang madagdagan ang kanyang lakas. Matapos kunin ang poison sac ay naging mas malinaw ang plano ni Zhao Feng. Pagkatapos kainin ang laman ng alakdan, ang dalawang bangkay ng multo na ito ay ganap na kapantay ng pinakamataas na True Mystic rank at ang poison sac na ito ay partikular na inihanda para sa dalawa. Pinaikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata habang sinisiyasat niya ang dalawang bangkay ng multo. Malakas ang katawan ng dalawang bangkay ng multo na ito at lumitaw ang malabong bahid ng dugo ng jade sa kanilang balat. Sa bawat kagat nila ay lumalakas ang kanilang mga aura. Kung ikukumpara dito, ang mga bangkay ng multo na kapareho ng ranggo ng iba pang mga disipulo ng Blackcliff Palace ay mas payat at hindi gaanong tinatrito gaya ng kay Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 404. Propesyonal na tagahanap. Ang iba pang mga henyo ng Blackcliff Palace ay iba kay Zhao Feng na nagpakain sa lahat ng iba pang mga bangkay ng multo sa dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang na ito. Sa daan ay nakapatay si Ye Yanyo ng maraming bihirang hayop na may mga bloodline na magandang pagkain para sa dalawang bangkay ng multo. Ang sinaunang higanteng alakdan ay may napakadalisay na bloodline na nagpalakas ng aura ng dalawang bangkay ng multo at ang kanilang mga katawan ay sumailalim sa hindi malamang pagbabago. Bukod sa dalawang True Lord rank ghost corpses ni Chigwei, ang iba pang mga ghost corpses ng Blackcliff Palace ay malamang na hindi may kumpara kay Zhao Feng. Ang labanan ng dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang na ito ay napakalakas at pagkatapos idagdag ang sako ng lason, kahit na ang True Lord ranks ay maaaring mamatay kapag nalasan. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan sa 6 Ghost Corpse Control ang secret technique. Ang kasanayang ito ay may mga kinakailangan kung paano magdagdag ng lason sa mga bangkay ng multo. Si Zhao Feng ay may ilang kaalaman sa medisina at ang lason na bangkay ay isang uri ng sangkap. Hindi masyadong mahirap na idagdag ito sa berdeng tansong bangkay ng aswang. Gayunpaman,
hindi ito ginawa kaagad ni Zhao Fang. Bagamat ang lason ay lubhang nakamamatay, ang lason nito ay nawalan ng kaunting kapangyarihan matapos umalis sa sinaunang alakdan. Iyon ang unang punto. Ang pangalawang punto ay kahit na ang lason na ito ay kritikal na nagbanta sa mga nasa True Lord rank, ito ay kung ang balat ay nahiwa at ang lason ay maaaring pumasok sa katawan. Halos imposible para sa berdeng Bronze Ghost Corps na direktang makalusot sa isang depensa ng True Lord ranks, lalo na kung nakabantay sila. Sa makatuwid, hindi agad ito idinagdag ni Zhao Fang. Ang pagkuha ng poison sac ay unang hakbang pa lamang, marami pang ibang salik ang kailangang hawakan. Sa gilid ng Blackcliff Palace, Senior Brother Chigwei, kung ang batang iyon ay naglagay ng lason sa bangkay, ang banta ay mas malaki. Kinagat ng batang babae na orihinal na nagmamay-ari ng itim na lotus ang kanyang mga labi at tumingin kay Zhao Fang na kinokontrol ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang na may puot, takot at inggit. Hindi niya akalain na darating ang araw na ibibigay niya ang mga bangkay ng aswang. Sa dalawang bangkay ng aswang na ito, walang sino man sa ilalim ng True Lord rank ang makakalapit kay Zhao Fang. Kung mayroon nito si Zhao Fang sa Sacred True Dragon Gathering, madali niyang masisira ang mga espiritual na alagang hayop ni Tantay Lanyo. Baguhan pa lang siya nakakapasok lang sa daw ng Ghost Corpses at hindi pa tuluyang may lalabas ang tunay nilang kapangyarihan. Bagamat mahalaga ang poison sac, mawawalan ng malaking kapangyarihan ang lason nito pagkatapos umalis sa katawan at mas mababa ang halaga kaysa sa yin poison mushroom at blood glass fruit sa kuweba. Ang yin poison mushroom ay isang top-tier item para sa mga ghost corpses. Kumpiyansang sabi ni Chigwei. Sa kanyang puso si Zhao Fang ay walang kapantay sa mga nasa ilalim ng True Lord rank at ang mga nasa True Lord rank lang ang makakapag-alaga sa kanya. Kung ikukumpara sa poison sac, mas maingat siya sa bloodline ng mata ni Zhao Fang. Shua. Hinawakan ni Zhao Fang ang itim na lotus at binawi ang berdeng tansong mga bangkay ng aswang. Sa ngayon ang dalawang bangkay ng multo ay umabot sa isang limitasyon at nahaharap sa isang malakas na bottleneck. Higit pa rito, dahil ang dalawa ay tumaas ng napakabilis kailangan nilang magkaroon ng matibay na pundasyon at kapag ang mga bangkay ng multo ay umabot sa isang tiyak na antas magkakaroon sila ng katalinuhan. Ang dalawang berdeng Bronze Ghost Corpses ni Zhao Fang ay mayroon ng kaunting katalinuhan at sa pagtaas ng lakas, kailangan din nila ng pagtaas ng katalinuhan. Ang ginawa ni Zhao Fang ay ginamit ang kanyang Eye of Ice Soul para magpadala ng maliit na daloy ng lamig upang makatulong na pagsamahin ang walang kinikilingan na kaluluwa sa berdeng tansong bangkay ng aswang. Sa harap ng kuweba, ang tatlong partido ay nag-ayos ng kaunti at nagpasya na hampasin ang mga samsam ng digmaan sa loob ng yungib. Lahat ng makukuha natin ngayon ay nakasalalay sa ating kakayahan. Ang figure ng dugong nakasuot ng True Lord ay kumislap habang siya ay nawala sa kuweba. Ang sinaunang alakdan ay naalagaan at malamang na walang gaanong panganib sa kuweba. Hahatiin ng tatlong panig ang mga samsam. Kumpara sa iba pang Zhao Fang at Ye Yanyo ay may mas kaunting bentahe dahil mas kaunti ang mga tao at ang bilang ng mga kayamanan na makukuha nila ay tiyak na mas kaunti kaysa sa iba pang dalawang panig. Tara na. Kinuha ni Ye Yanyo ang maliit na pasang magnanakaw at naging isang bahid ng liwanag na umaakyat patungo sa kuweba. Ang kanyang paglilinang ay ang pinakamataas at ang kanyang bilis ay nasa pinakamataas na antas at mas mabilis kaysa sa mga kabataang nakasuot ng dugo at kay Chigwei. Sa daan, si Ye Yanyo ay hindi nagbigay ng kahit isang sulyap sa normal na kayamanan. Sumilay ang pagkagulat sa mga mata ni Chigwei at ng kumpanya. Hindi nakapagtataka. Si Ye Yanyo ay nagtatrabaho ng mag-isa at sa makatuwid ay naglalayong kalidad at hindi dami. Kung makukuha niya ang lahat ng nangungunang mapagkukunan dito, ang halaga ng mga ito ay lalampas sa lahat ng iba pang pinagsama-sama. Naiintindihan ni Zhao Fang. Si Ye Yanyo ay may sariling plano sa simula pa lang. Siya ay nag-iisa at idinagdag kay Zhao Fang, iyon ay dalawa lamang at tiyak na hindi maikukumpara sa iba pang dalawang panig. Sa makatuwid, si Ye Yanyo ay sumuko sa karamihan sa mga normal na kayamanan, pinipili lamang ang pinakamahusay. Parehong mahihirapan si Chigwei at ang True Lord na nakasuot ng dugo ngunit may ganitong lakas si Ye Yanyo. Ang pinagsamang dalawa ay maaaring hindi niya kapareha. Meow meow.
Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Yeonyo at paminsan-minsan ay winawagayway ang Mystic Snake Blood Whip upang agawin ang ilan sa mga kayamanan sa malapit. Parehong matalas ang mga mata ni Yeonyo at ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang pagtutulungan ng dalawa at ang kanilang bilis sa pag-agaw ng mga kayamanan ay natigilan at nagpanik kay Chigwei at sa dugong nakasuot ng True Lord. Hindi natin siya hahayaang mapunta sa kanya. Iligtas mo ang iba pang mga kayamanan, pipigilan natin siya. Inutusan ni Chigwei at ng mga kabataang nakasuot ng dugo ang iba na kunin ang iba pang mga mapagkukunan. So. Ang dalawang True Lord ranks ay lumipad patungo kay Yeonyo upang makipagkompetensya para sa iba pang peak resources. Ang sitwasyon ngayon ay naging malinaw. Ang tatlong True Lord ranks ay nakatuon ang kanilang mga mata sa pinakamahusay na mga mapagkukunan habang ang iba ay naglalayong sa mga mid-good treasures o mga mabubuting bagay na napalampas. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong True Lord ranks ay nakikipagkompetensya sa isa't isa at mapapalampas ang ilang magagandang kayamanan paminsan-minsan. Kabilang sa kanila si Zhao Feng ay isang propesyonal na tagapagtipon ng mga bagay na hindi nakuha. Ang kanyang mga kakayahan sa pag-inspeksyon ng God's Spiritual Eye ay nagbigay daan sa kanya na makita sa mga dingding at mga bagay na kahit na ang tatlong True Lord ranks ay hindi nakuha. Pang! Biglang naglabas si Zhao Feng ng isang arco ng kidlat at pinasabog ang putik sa isang pader at naglabas ng isang itim na transparent na bato. Sky Marking Stone. Ang batong ito ay nakapagpapalakas sa katawan at buto at maging sa mga bangkay kapag nadurog na naging pulbos. Nagliwanag ang mga mata ng kalapit na mga disipulo ng Blackcliff Palace habang sumusugod sila ngunit napakabilis ni Zhao Feng at mahigit kalahati ang kinuha niya. Shua. Ang Yin Shadow Cloak ni Zhao Feng ay pumutok at ang kanyang figure ay naging ilang mga figure na mahirap makilala ng mga nasa ilalim ng True Lord rank. Bagamat kinukuha niya ang mga hindi nakuhang item, kailangan niyang panatilihin ang isang tiyak na distansya sa pagitan ng tatlong True Lord ranks, hindi masyadong mabilis o masyadong malapit. Kung siya ay masyadong malapit ay maaaring tamaan siya ng natitirang alon ng enerhiya mula sa kanilang labanan. Kung siya ay napakalayo ay maaaring makaligtaan ni Zhao Feng ang ilang mga pagkakataon na magpapahinto sa kanyang plano. Maya-maya pa, biglang hiniwa ni Zhao Feng ang isang pader at pinunit ang dalawang dark green gourds. Green Spiritual Gourd, isang mahiwagang bagay na maaaring panatilihing sariwa ang mga halaman at mag-imbak ng mga nakakaagnas na gamot. Kaya ito ang Green Spiritual Gourd. Narinig ko na ang isang hari sa Void God Realm ay minsang naglagay ng kanyang kaluluwa sa loob nito habang siya ay malapit ng mamatay at muling isilang at nagnakaw ng katawan pagkatapos ng 100 taon. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay tumitig kay Zhao Feng ng may katakawan at selos. Ang mga mula sa Blackcliff Palace ay maingat at bahagyang nag-aalangan dahil nakita nila ang nakakatakot na bloodline ng mata ni Zhao Feng noon. Bata, ibigay mo ang Green Spiritual Gourd. Dalawang henyo mula sa Moon Demon Palace na walang pakialam sa Pure Moon Spiritual Clan ay tumalon patungo kay Zhao Feng. Kahit na ang Green Spiritual Gourd na ito ay walang nakakagulat na kapangyarihan at hindi makapagpataas ng lakas ng isang tao, ito ay isang bihirang bagay at ang mga alamat nito ay nagbigay ng mataas na halaga. Baka maging ang mga sovereign sa Origin Core Realm o Kings sa Void God Realm ay magiging interesado dito at mangolekta ng isa o dalawa. Eye of Heart. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay bahagyang nag-scan sa dalawa mula sa Moon Demon Palace at ang kanilang mga figure ay agad na nanlamig. Sa susunod na sandali, ding-ding, pen, G-Pang. Ang dalawa ay umatake sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng walang limitasyong kasakiman. Kapag napuno ka ng kasakiman, doon ka nagkakaroon ng pagkukulang sa iyong emosyon. Malamig na ngumisi si Zhao Feng sa kanyang puso. Kapag may depekto sa puso ng isang tao, maaaring makaapekto ang Eye of Heart ni Zhao Feng sa mga nasa True Lord rank. Kinuha ni Zhao Feng ang dalawang Green Spiritual Gourd at sumunod sa likod ng tatlong True Lord ranks para hindi siya masyadong malayo. Ang lalim at espasyo sa loob ng kuwebang ito ay mas malaki kaysa sa inaakala. Nariyan ang paminsan-minsang alakdan, ahas, gagamba o surot na tumatalon paminsan-minsan at ang mga henyo ay mawawalan ng patong ng balat kung hindi mamamatay kapag nakilala nila sila.
Ang puso ni Zhao Feng ay kalmado at patuloy na nagpapanatili ng distansya sa tatlong True Lord ranks habang kumukuha din ng mga mahalagang mapagkukunan sa daan. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Nakakita ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ng ilang patak ng hamog malapit sa ilang mga sanga ng kawayan at ang liwanag ng buwan ay tila sumisikat dito sa maliliit na butas sa dingding. Sa malaking kuwebang ito na may labanan sa lahat ng dako, napakahirap mapansin ang mga patak ng hamog na ito. Ang Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay umiiral sa mahalumigmig na mga lugar na may parehong paglilinis ng araw at buwan. Ang mas bihirang Sky-Yin Bamboo Shoots ay tumatagal ng 10,000 taon dagdag pa upang mabuo. Hindi napigilan ni Zhao Feng na mapalad na nakopya niya ang 10,000 plant illustration mula sa Broken Moon Clan. Kabisaduhin din niya ang impormasyon tungkol sa mga bihirang kayamanan at hayop saan man siya magpunta. Sa makatuwid si Zhao Feng ay may paglalarawan ng mga item na maaaring matukoy kung aling item ang mga ito kapag nascan ng God Spiritual Eye. Ang Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay hindi lamang maaaring balansehin ang yin at yang sa loob ng isang katawan at mapataas ang cultivation. Maaari din itong mapataas ang enerhiya ng pag-iisip at matulungan ang mga may mataas na pangunawa na maunawaan ang mga batas ng langit at lupa. Napansin ng mga malalapit na henyo ang mga kilos ni Zhao Feng at nagulat sila. Anong swerte meron ang brat na ito? Nakakita siya ng mga bihirang kayamanan saan man siya magpunta. Malamang hindi swerte pero may kinalaman sa bloodline ng mata niya. Ang mga mata ng mga mula sa Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay namumula sa selos at halos sinubukang looban si Zhao Feng. Mayroon ding isa o dalawa dito na may mga bloodline ng mata ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pag-inspeksyon ay walang halaga kumpara kay Zhao Feng. Magaling, sa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do na ito, mas magiging mas mataas ang tagumpay ng aking plano. Kapag ang aking mental energy ay nalinis at tumaas ang kapangyarihan ay magagawa nitong banta ang mga nasa True Lord rank.